Ngayon ito, magkakabit tayo nito. Hindi tayo magkakarga pero magkakaroon ng power yung motor natin. Gusto kong malaman kung legit ba to or fake. Ito yung stock na hindi pa siya nare-remap. 20.2. Kabit tayo ng kabelsetan. Ayan. Kabelsetan na to is pinakamaganda siya ng tao na gusto bumili ng motor pero takot sila magkarga. Na under feature nito is nagiging fuel efficient. Yun is okay ba siya pang stock and kung kargado yung motor mo. So at least napatunayan natin na legit talaga to ang kabelsetan. What's up guys? So today nandito tayo ngayon sa DK Moto Shop. Dito yan located sa 10th Avenue, Caloocan. And alam ko familiar na kayo dito sa shop na to dahil lagi nyo napapanood to sa Team Payaman. Medyo na-curious lang ako no, may napanood ako na vlog nung isang araw which is yung vlog ni J-Mac. Dahil merong kinabet dun sa Aerox niya. Gusto kong malaman kung legit ba to or fake. Ngayon, ito try natin item na kinabit kay J-Mac and ipapadyno natin para ma-sure natin kung legit talaga to. Syempre ang hirap naman kung nakabitan tayo nun tapos bibrahin ko lang tapos sasabihin ko sa inyo legit siya. So mas maganda para mas accurate, papadyno natin siya mamaya. So ito yung owner ng DK Moto Shop, si Boss JK. Ano ba yung item na kinabit natin kay J-Mac? So guys, ito yung kabelsetan. This item is from Indonesia. Ano ba yung technology nito? Gawa niyang consistent na mabilis yung current ng kuryente sa motor natin. Actually, pag malakas yung current ng kuryente is malakas yung bigay ng power ng motor. So, ginagawa nito, hindi niya pinapalakas yung current, ginagawa lang niyang consistent na mabilis. So, laging meron. If pinabit to sa motor nyo, ang unang mapapansin nyo is yung throttle response sa RPM nyo nagsisynchronize. Nawawala yung delay. Ano yung higa mo sa throttle mo, yun yung ibibigay na ng motor. Another feature nito is nagiging fuel efficient. Sa lahat ng kinabitan namin, mapa Vespa, Aerox, NMAX, T-Max, sinabi lahat naging fuel efficient. Tapos basically itong kabelsetan na to is pinakamaganda siya dun sa mga tao na gusto bumili ng motor pero takot sila magkarga. Kasi ito, magkakabit tayo nito, hindi tayo magkakarga pero magkakaroon ng power yung motor natin. So, question is, okay ba siya pang stock? Yes. Okay ba siya na may panggilid? Yes pa din. And kung kargado yung motor mo, yes pa din. Pero boss, meron akong nakita dun sa video ni J-Mac. Meron siyang different levels. Yes. Basically, tinatawag namin siyang Daily Common, Daily Sports, tsaka Race Pro. So, Daily Common, siya yung pinaka-base model. Usually, sinasuggest namin siya sa mga city riders. Yung second level naman, tinatawag namin Daily Sports. Ito naman yung mga mahilig mag-long ride, mahilig ng racing, mabilis. Yun yung ginagamit namin. Kasi yung Daily Sports is upgradable siya to Race Pro. So Race Pro, ibig sabihin ng Race Pro, yun na talaga yung pangdiinan. Yung sumagan ka na talaga. Kita natin yung loob para at least alam nila. So, yung mga wire sa loob. For Aerox, plug and play. Kagaya ng ginawa namin kay Boss J-Mac, station, and sa batteries. So yun yung maganda na boss, plug and play, wala tayong splice na gagawin. So napakadaling i-install nito mga tol. So ngayon, papakita ko sa inyo yung process kung paano ito ikabit. And yun, mamaya papadyno na natin. Mga tol, nakasampa na yung motor natin and nakabitan na to ng kabelsetan kanina sa DK Moto Shop. Idadyno na natin siya and titignan natin kung ilan yung madadagdag na horsepower. Kung meron talaga madadagdag na horsepower gamit ang kabelsetan. Yan, 21.1 yung nung niremap and dyno tong motor. So ngayon, nagkabit tayo ng kabelsetan. Ayan, dito. Nakita nyo naman kanina. So check natin madadagdag na HP. Ito na yung bago nating HP dito sa Aerox na bagong dyno. Ayan, 24.4. So yung una nating trial 23, tapos 24. So yung last time, ito yun. So yun guys, ito na yung ating stock na horsepower. Ito yung stock na hindi pa siya nare-remap, 20.2. Kabit tayo ng kabelsetan. Ayan, 24.4.
So yun mga tol, tapos na nga tayo mag-dyno ng ating Aerox. And ito, dahil nagkabit nga tayo ng kabelsetan, dinyno natin siya para mapatunayan natin na effective tong kabelsetan. So ito na yung result mga tol ng ating dyno dito sa E-Tech. So sa first trial meron tayong 23.7, naging 23.6, and yung ating final na testing dito sa dyno, max power HP niya naging 24.4. Ayan, so naging 24.4. Yung last time natin no, 21.1 yung ating dyno na HP, so ngayon naging 24.4. So sa mga gustong magpunta dito sa E-Tech, ayan, available ang ating dyno dito mga tol. Pwede rin remap, may mga pyesa din tayong available. And syempre, kung interested din kayo na magkabit ng kabelsetan, mag-visit lang kayo sa DK Motor Shop. Papakita ko yung link dyan sa comment section. And ayun, so at least napatunayan natin na legit talaga to ang kabelsetan. So hanggang dito lang mga tol, E-Tech lang malakas. Cheers!